We now return to Hard Talk on DZRJ 810 AM, the voice of the Philippines. Here's your host, Patrick Tulfo. Alright, thank you very much and we're back. And you know, kahit po break, alam nyo ba, nagkukwentuhan pa rin kami ni Vice Mayor. Yung mga bagay na hindi pwedeng sabihin sa ere, sinasabi niya sa akin. Pero, ang ginawa po niya, kasi sabi niya, baka first time ko ito nakilala, madaldal ka, pinag-out pa niya ako. He made me took an oath na kapag ako nagdaldal, ako po yung kanyang isusumpa. Anyway, andyan ba si Kajun Mandap? Alright, magpapasok po tayo ng isang tagapakinig namin, Kajun Mandap po Paranaque. May katanungan daw po siya sa inyo. Alright. Kajun, good afternoon. Hello. Yes, thank you very much for waiting po sa paghihintay. Good afternoon to both of you, no? Yes. Patrick, and of course, your guest mo, si Vice, no? Yes. Magandang araw po. Alam mo, Vice ko, no? Diyan ako pinanganak din sa Manila, diyan kami nakapag-aaral sa UST. Tapos kami lahat dyan, no? Actually, yung mga panahon na yon, and by the way, no, talagang hindi ko makakalimutan yung dialogue mo dyan. Napasyal ako dyan, eh. Nakakampanya ka, no? Pautang ng boto ninyo. Tama po. Ang galing nyo. Tama po. Ba yun? Tama po kayo. Tama po kayo. Well, dito, no, actually na talagang nalulungkot ako ngayon, no, sa itsura ng syudad. Nung bata pa kami, and at the same time, ngayon, nung nagpunta ako, I think, last month, Tama po. talaga namang nagmistulang parking area. Itong Antonio Rivera, yung Tiricada, yung Pampang, and at the same time, yung Abad Santos, yung mga pampatero. Sa intersection? Oo. Actually, gano'n na dyan eh. Inano ko na ito, simula pa yata siguro kay Mayor Atienza eh. No? Pati yung estero. At tatapa nga eh. Pati yung estero talagang tinatayuan na, no? And at the same time, pati yung ang nakakatakot dito, yung mga kaya panayan sunog, hindi natin maintindihan, no? May magtatap na lang basta sa bahay. Kasi may mga ancestral homes kami dyan, no? Kaming mga magkakapatid din. Kaya lumipat na rin ako dito sa Parañaque. Siguro more than 10 years, no? Talagang ano bang magagawa natin dyan? Kasi naano ko sa mga apo ko rin dyan, no? Na nandyan din. Na kung saan talagang hindi mo malaman kung kaya kumisan, talagang pinapasyal na lang namin sa para yung environment ba. May bagay, mga kababata ako yung mga nandun, no? Yung mga sigarin ng araw. Hindi ko rin makukuha, no? Kasi para bang hindi na tayo makaahon sa ganyang sitwasyon, no? Na hindi ko na mapasyalan tuloy yan, yan lugar na yan, eh. So, maayos pa ba natin yun, Vice? Alam po ninyo, ewan ko po kung nakakabalita kayo, no? Noong mga few months, we've been calling the attention of the local chief executive na yung katayuan ng Maynila ay napag-iiwanan. In fact, kinagalit po sa amin yung aming maliit na puna na kung saan according na sa inyo, kayo na mismo yan, bilang mamamayan na dating taga Maynila na papasyalan nyo ang syudad ngayon, physically, no? Wag na yung internal pa kasi maaring hindi nyo pa masabi kung sino nagsasabi ng totoo, kung sino nagsasabi ng kasinungalingan sa katayuan ng pinansyal ng syudad ng Maynila. Pero sa totoo po, yung physical appearance ng syudad talagang malayong-malayo na ho kami. Alam nyo, for the past 21 years, ito po kukwentahin ko po para at least may basihan tayo. 2 tao lamang po ang nakilala sa syudad ng Maynila. 21 years, 1992 hanggang 1998, ang ating pong alkalde ay yung kasalukuyan ngayon. Noong 1998 hanggang 2007, ang dati pong alkalde ay si DNR Secretary Lito Atienza. That is 9 years. So, we're talking of 6 plus 9 equals 15. 2007 up to 2013 next year, that is another 6 years. Ang kasalukuyan pong alkalde ang nakaupo, no? Ang ating pong mahal na alkalde Alfredo Lim. That is 21 years. Now, why am I doing those mathematical computation? 21 years ago, wala naman nung Taguig development. Ang tawag nga ho sa Taguig nung araw
munisipyo ng Taguig, Yes. probinsya ng Rizal. I agree. Now, there is a Port Bonifacio development. 21 years ago, wala naman pong libis, katulad sa Quezon City. Yung libis development, dati po mga warehouse lang ho yan. Tama. Tapos 21 years ago, wala naman nung Peya Amari, yung Pasay. Iiwanan na rin ho kami ng Pasay. Sa reclamation. Dahil yung nakita nyo naman sa Mall of Asia, lahat ng development. Nagkakaroon ng comparison ngayon sa syudad ng Mandaluyong, San Juan, Makati, Quezon City, Pasig for that matter. Talagang physically na napag-iiwanan ng syudad. Kaya lamang ang masakit po sa sitwasyon na ito, pagka sa amin po nanggagaling ganitong klaseng pagpuna, lumalabas politika. Na kami naman, natutuwa ko kami katulad ng ninyo na may obserbasyon na ganyan. Kasi po yan po ang totoo na talaga nangyayari. Kaya we opted to come up with a challenge. Okay, let's put a new face in the city of Manila. This been ongoing for the past 21 years. So, why not come up with other personalities? It doesn't have to be me, Kajun. Hindi ko kailangan ako. Ang tingin ko po, ang kailangan ng syudad, bagong leader. Sino man siya, ano man siya, tingin ko kailangan ng new leadership. Yung leader with a vision, what will happen in 5 years, what will happen in 10 years, what will happen in 15 years in the city of Manila. Tingin ko po ganun para bang dumating na yung punto na saturated na yung utak ng tao na maniwala na may gagawin pa. And in fact, that is 21 years ago. 2 tao lang. Imagine niyo po, ewan ko kung ilang taon na po yung anak ninyo. Kung yung anak ninyo, 21 years old, nung pinanganak siya, ang nakilala lang niya, 2 tao sa siyudad ng Maynila. So, I think it is high time for the city of Manila to come up with a new face. It doesn't have to be me. Hindi po, kasi self-serving ho yun. Pag ako naman, marami pa ho dyan. Kaya kami, sa grupo namin, sa maliit naming kaparaanan, we tried to come up with other individual, like in the case of former President Joseph R. Estrada, who opted to run for mayor. Sa amin, siguro tingin ko magandang appeal sa tao na, sige, this is what we're going to offer. This is type of new leadership that we wanted to see in the city. Now, sabi naman ng kabila, kami gusto namin pagpatuloy. O sabi ng kabila, Ang tanong ko nga po, paano yung obserbasyon ninyo? Katulad po yung nabanggit nyo kanina, yung Diyos ko, yung kanto ng Abad Santos na yun sa Recto, nakita po ninyo yun. Halos hindi makadiretso yung mga sasakyan. At yung totoo po, yung na ang mga kababayan natin mahirap, nakatira na po sa kalye, nagiging parke yung highway, takbuhan ng mga bata. Dati naman po, wala po yan ako po, lumaki po, pinanganak sa Maynila, nag-aral sa Maynila, lumaki sa Maynila. Ngayon, ano naman ang ginagawa ko bilang Vice Mayor, katulong po ng alkalde? Lahat naman po ng hiniling ng ating alkalde ay ibinigay naman po namin sa konseho. In fact, naghihintay ho kami ng plan, yung kung tinatawag ko ngayon, siguro naririnig niyo yung Urban Renewal Program. Kasi yung urban renewal, na po yan na ginagamit na po yan ng iba't ibang syudad sa bansa at sa buong mundo. Iba't ibang syudad sa buong mundo. Because there must be a plan, master plan, para unti-unti nakikita yung development. Ano bang klaseng development ang dapat na pinagtutuunan ng pamahalaan? Are we talking of physical development dito? Hindi lamang po. Yung physical is just another thing. Pati yung socio, yung katayuan ng tao, yung antas ng pamumuhay ng tao. Tingnan po ninyo. Sino po bang gustong tao na nasa squatter siya? Ayaw niya, of course. Mas gugustuhin niyang umupa sa isang apartment o isang maayos na tirahan kaysa yung nasa squatter siya na walang kasiguruhan, kaya ang sunog kaliwat kanan, kaya lamang dala ng antas ng pamumuhay niya na hindi niya kaya. Hindi niya talagang pipiliin na mangupa hanggat maaari, makatulad namin nung araw. Pag nakakita kami ng bakanting lote at walang sumisita sa amin, tutusukan lang namin ng 4 na poste yan, didingdingan namin, bahay na namin yan. Kaya tingin ko kailangan ng major approach. Ang lamang, siyempre, sa amin nanggagaling, kami mga politiko, kaya dating politika. Pero kami talaga, katulad yan, yung mga napapansin nyo, marami na po kayong ganyan sa siyudad ng Maynila na nakakapansin. Bakit nga kami napag-iiwanan? Yung financial distress pa namin sa siyudad,
katakot-takot na requisitos ang kapaliliwanag namin doon na maaring hindi pa maunawaan ng tao sapagkat kanya-kanyang salitaan po yan, salita nila laban sa salita namin. Pero ito po, yan, yung physical na lang muna pansamantala. Makapamasyal yung ating mga tagapakinig sa lungsod ng Maynila para mahusga naman kami kung totoo ba yung aming sinasabi, kami ba'y napag-iiwan na sa buong metropolis, if not metropolis at the very least, no? Metropolis, or sa ibang syudad katulad ng Davao, no? Katulad ng Cebu, o yung mga katulad ng Bacolod, Iloilo, yung mga major cities o highly urbanized cities, no? Pag naikukumpara kami, para ho kaming hindi kapitolyo ng bansa eh. Yun ang nangyayari. Minsan, siyempre nakasasakit ng damdamin dahil we're part of it. We're part of it, pero limited ho ang kapangyarihan namin bilang konsehal, bilang vice mayor. Ang lahat ng ito ay nakatuon sa isang sa leader ekutibo. No? Kasi mga program of governance yan, plano sa kanya, aprobahan yung plano, ipatutupad niya yung plano. Ganun po yan. Ultimo finances, no? Magsasabit lang yan, naaprobahan namin. Kami naman spoiled po sa amin ng aming alkalde. Lahat po ng hinili niya ay talagang binibigay namin. Kasi ang paniwala namin, he will bring Manila to somewhere else, no? At the very least, to lead the country. There is a saying, nung panahon po ninyo, Kajun, meron pong, di ba, kasabihan, where Manila goes, the country follows. Ngayon, parang, are we being followed or kami na yung sumusunod? O kasi nahuhuli kami, imbis na kami yung sinusundan. Totoo po yun. I agree with you, with your observation. Marami na po talagang mga bagay na unusual, no, sa siyudad ng Maynila. Is it with the age or is it with the vision, visionary problem with visionary leaders, or wala talagang vision, or hindi namin alam, no? Pero Vice, interrupt kita. Yes. Let me interrupt you first. Yung bang lalapit na problema ni Kajun, urban decay yan eh. So he wants to get an answer from you kung ito daw ba ay magagawa pa ng paraan ng city government. Yes, you have to change the leader. You have to change the Kajun, leader. Because narinig mo. We have given them enough opportunity. Yes, Kajun. Hello, Patrick. Yes, nakikinig po kami. Apo. Anyway, maganda yung mo. Anyway, tama ka, no? Vice ko, no? Kaya lang, nalulungkot pa rin ako eh. Dapat ikaw na pumesto sa mayor. Okay, salamat. Papahinog po. Thank you sa tiwala ninyo, no? Pero katulad po ng nasasabi ko lagi, hanggat maaari ayoko nagdadali-dali sa mga bagay-bagay. Kasi nakakaya po sa tao, kita po ninyo. If there's one good thing that we can be proud of, no? Yung alam ko lang yung pakiramdam ng isang taong mahirap. Alam ko yung pakiramdam ng isang taong walang bahay, yung hindi makapag-aral, walang pambiling gamot. Yun, alam ko lahat yun. Yun yung kasi ginagamit kong pamantayan sa paglilingkod. Pero yung kaalaman ko na yun, kailangan ko dagdagan ng karanasan. Karanasan sa mga pagsubok, na dumarating o hamon sa pamahalaan. Yun, makukuha ko yun through the years. Ngayon, yung karunungan, yung teorya, no? Yun naman sa eskwelahan na pinipilit kong punan sa maliit kong kaparaanan. Kaya po, siguro nababalitaan po ninyo, nag-aaral-aral po ko, o paminsan-minsan, o padalas-dalas, o kahit ng mga maikling kurso. Kasi I'm trying to equip myself, no, for future challenges. Ang galing. Ang galing. Vice, it's a good thing. Tapos wala na po si Kajum. Thank you very much for calling.